Ang paghahari ni Hosea sa Israel. 17 Kabanata. Naging hari ng Israel ang anak ni Ela na si Hosea nang 12 taon ng paghahari ni Ahaz sa Huda. Sa Samaria siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 9 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon, pero hindi kasinsama ng ginawa ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Nilusob ni Haring Shalmaneser ng Assyria si Hosea at natalo niya ito. Kaya napilitang magbayad ng buwis taon-taon ng Israel sa Assyria. Pero nagplano si Hosea laban sa hari ng Assyria sa pamamagitan ng paghingi ng tulong kay Haring So ng Ehipto para makalaya sa kapangyarihan ng Assyria. Hindi na rin siya nagbayad ng buwis katulad ng ginagawa niya taon-taon. Nang malaman ng hari ng Assyria na nagtraidor si Hosea, ipinadakip niya ito at ipinakulong. Pagkatapos, nilusob ng hari ng Assyria ang buong Israel. Sa loob ng 3 taon, pinaligiran niya ang Samaria. Nang 9 na taon ng paghahari ni Hosea, sinakop ng hari ng Assyria ang Samaria at dinala ang mga taga-Israel sa Assyria bilang mga bihag. Pinatira niya sila sa lungsod ng Hala, sa mga lugar na malapit sa ilog ng Habor sa Gozan at sa mga bayan ng Media. Nangyari ito sa mga taga-Israel dahil nagkasala sila sa Panginoon na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto at nagpalaya mula sa kapangyarihan ng Faraon na hari ng Ehipto. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan at ginaya nila ang mga kasuklam-suklam na ginagawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan nila. Sumunod din sila sa kasuklam-suklam na pamumuhay ng mga hari nila. Palihim din silang gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon na kanilang Diyos. Gumawa rin sila ng mga sambahan sa matataas na lugar, sa lahat ng bayan mula sa pinakamaliit na barangay hanggang sa malalaking napapadirang lungsod. Nagpatayo sila ng mga alaalang bato at mga posteng simbolo ng Diyosang si Asyera sa ibabaw ng bawat matataas na burol at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Nagsunog sila ng mga insenso sa bawat sambahan sa matataas na lugar, katulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa pamamagitan nila. Gumawa sila ng mga kasuklam-suklam na bagay na nakapagpapagalit sa Panginoon. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kahit na sinabi ng Panginoon, "Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan." Paulit-ulit na nagpapadala ang Panginoon ng mga propeta para bigyang babala ang Israel at ang Huda. Itigil ninyo ang mga kasuklam-suklam ninyong ginagawa. Sundin ninyo ang mga utos ko at tuntunin, ayon sa kautusan na iniutos ko sa inyong mga ninuno, at ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Pero hindi sila nakinig. Matitigas ang ulo nila, katulad ng mga ninuno nilang walang tiwala sa Panginoon na kanilang Diyos. Itinakwil nila ang tuntunin ng Panginoon, ang kasunduang ginawa niya sa mga ninuno nila, at hindi rin sila nakinig sa mga babala niya. Sinunod nila ang mga walang kwentang Diyos-Diyosan, at sila'y naging walang kwenta na rin. Ginawa nila ang mga bagay na ipinagbabawal ng Panginoon na ginagawa ng mga bansang nakapalibot sa kanila. Itinakwil nila ang lahat ng utos ng Panginoon na kanilang Diyos. Gumawa sila ng larawan ng 2 guya at posteng simbolo ng Diyosang si Asyera. Sumamba sila sa lahat ng bagay na nasa langit at kay Baal. Inihandog nila ang mga anak nila sa apoy. Sumangguni sila sa mga manghuhula, gumamit ng pangkukulam, at ipinagbili ang sarili nila sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. At ito ang nakapagpagalit sa Kanya. Galit na galit ang Panginoon sa Israel, kaya pinalayas niya ang mga ito sa harapan niya. Ang lahi lang ni Huda ang natira sa lupain. Pero kahit ang mga taga-Huda ay hindi rin sumunod sa mga utos ng Panginoon na kanilang Diyos. Ginawa rin nila kung ano ang mga ginawa ng mga taga-Israel. Kaya itinakwil ng Panginoon ang lahat ng mamamayan ng Israel. Ibinigay niya sila sa mga kaaway nila bilang parusa hanggang sa mawala sila sa kanyang presensya. Nangihiwalay ng Panginoon ang Israel sa kaharian ni David. Ginawang hari ng mga taga-Israel si Jeroboam na anak ni Nebat. Hinikayat ni Jeroboam ang mga taga-Israel sa pagtalikod sa Panginoon, at siya ang nagtulak sa kanila sa paggawa ng napakalaking kasalanan. Nagpatuloy sa pagsunod ang mga taga-Israel sa mga kasalanan ni Jeroboam
at hindi sila tumalikod dito, hanggang sa pinalayas sila ng Panginoon sa kanyang harapan, ayon sa babala niya sa kanila, sa pamamagitan ng mga lingkod niyang propeta. Kaya binihag ng Assyria ang lahat ng mamamayan ng Israel, at doon sila nakatira hanggang ngayon. Nanirahan ng mga taga-Assyria sa Israel. Nagpadala ang hari ng Assyria ng mga tao mula sa Babylonia, Kuta, Ava, Hamat, at Sepharvaim, at pinatira niya sila sa mga bayan ng Samaria para palitan ang mga Israelita. Sinakop ng mga taga-Assyria ang Samaria at ang iba pang mga bayan ng Israel. Sa simula pa lang ng pagtira nila roon, ay hindi na sila sumamba sa Panginoon. Kaya pinadalhan sila ng Panginoon ng mga leon para patayin sila. Sinabi ng mga tao sa hari ng Assyria, "Ang mga pinatira mo sa mga bayan ng Samaria ay walang alam sa kautusan ng Diyos sa lugar na iyon. Kaya nagpadala siya ng mga leon para patayin sila, dahil hindi nga nila nalalaman ang kanyang kautusan." Kaya nagutos ang hari ng Assyria, "Pabalikin sa Samaria ang isa sa mga pari na binihag natin. Hayaan niyo siyang magturo sa mga bagong nakatira roon kung ano ang kautusan ng Diyos sa lugar na iyon." Kaya ang isa sa mga pari na binihag mula sa Samaria ay bumalik at tumira sa Bethel, at tinuruan niya ang mga bagong nakatira roon kung paano sambahin ang Panginoon. Pero ang iba't ibang grupo ng mga taong ito ay patuloy pa rin sa paggawa ng sarili nilang mga Diyos-Diyosan. Sa bawat bayan na tinitirhan nila, ay nilalagyan nila ng mga Diyos-Diyosan sa mga sambahan sa matataas na lugar na ginawa ng mga taga-Samaria. Ginawang Diyos ng mga taga-Babylonia si Sukot-Benot. Sinamba ng mga taga-Kuta ang Diyos nilang si Nergal. Sinamba naman ng mga taga-Hamat si Ashima. Sinamba ng mga taga-Ava ang Diyos nilang sina Nibhaz at Tartak. Sinunog naman sa apoy ng mga taga-Sepharvaim ang mga anak nila, bilang handog sa Diyos nilang sina Adramelech at Anamelech. Sinamba nila ang Panginoon, pero pumili sila ng mga pari na mula sa kanila para mag-alay ng mga handog sa mga sambahan sa matataas na lugar. Kahit sinasamba nila ang Panginoon, patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ayon sa kaugalian ng mga bansang pinanggalingan nila. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila ito. Wala silang takot sa Panginoon, at hindi sila sumusunod sa mga tuntunin, mga turo, at mga kautusan na ibinigay ng Panginoon sa lahi ni Jacob, na pinangalanan niyang Israel. Gumawa ang Panginoon ng kasunduan sa mga Israelita at iniutos sa kanila, "Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan o lumuhod sa kanila o maglingkod o kaya'y maghandog sa kanila. Sambahin ninyo ako, ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa Ehipto, sa pamamagitan ng dakila kong kapangyarihan at lakas. Ako lamang ang inyong sasambahin at hahandugan. Palagi ninyong sundin ang mga tuntunin, turo at mga kautusan na isinulat ko para sa inyo. Hindi kayo dapat sumamba sa ibang Diyos. Huwag ninyong kalimutan ang kasunduang ginawa ko sa inyo, at huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. Sa halip, ako lamang ang sambahin ninyo, ang Panginoon na inyong Diyos. Ako lang ang magliligtas sa inyo sa lahat ng kaaway ninyo." Pero hindi nakinig ang mga taong iyon, at nagpatuloy sila sa dati nilang ginagawa. Habang sinasamba ng mga bagong naninirahan ang Panginoon, sumasamba rin sila sa mga Diyos-Diyosan nila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang ginagawa ng mga angkan nila.